movie natin ngayon ay isang sci-fi romance na pinamagatang The Shape of Water. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng like, tulong na rin sa akin. Nag-umpisa ang movie noong early 60s sa Baltimore at isang babae na hindi nakakapagsalita na si Elisa ay bumangon sa kanyang higaan. Siya ay may araw-araw na gawain. Tuwing umaga ay naghahanda siya ng almusal, naliligo at nag-e-escabeche sa bathtub. Bago pumasok sa trabaho, palagi niyang binibisita ang kanyang kapitbahay na si Giles. Si Elisa ay nagtatrabaho ng panggabi sa Occam Aerospace Research Center bilang isang janitor, kasama ang kanyang kaibigan na si Zelda Fuller. Siya ay simpleng babae na ginagawa lang ang kanyang trabaho at hindi gumagawa ng anumang problema dito. Isang gabi, tinipon ng floor manager ang lahat ng staff at inanunsyo na makakatanggap ang center ng isang importanteng asset. Inihayag na si Dr. Richard Hofsteller ay itinalaga bilang pinuno ng Departamento ng Biology at magsasagawa ng ilang eksperimento sa asset. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng sinumang naruroon, ang doktor ay isang spy ng Russia. Di nagtagal, dumating na ang asset sa selyadong tangke kasama ang isang ahente ng gobyerno na si Richard Strickland. Siya ay isang istriktong opisyal at siya ang mabilis na pumalit bilang bagong pinuno ng seguridad ng center. Pagkatapos ay bumalik na ang mga staff sa kanilang mga istasyon at ipinagpatuloy ang kanilang mga trabaho. Mamaya, si Elisa ay nakarinig ng kakaibang ungol mula sa tangke, kaya sinilip niya ito. Lumalabas na ang asset ay isang kakaibang nilalang na nababalisa kapag hinahawakan ng kanyang tangke. Pagkatapos ay pinalo nito ang salamin na nag-udyok sa seguridad na agad itong ilipat sa isang ligtas na lab. Kinagabihan, abala sina Elisa at Zelda sa pag-aayos ng mga basura sa center. Mukhang normal lang ang lahat hanggang sa bumukas ang pinto ng lab kung saan inilagay ang asset. Pagkatapos ay lumabas ng lab ang hepe ng seguridad na si Strickland na duguan ang kamay. Habang ang iba pang mga siyentipiko at ilang mga medikal na profesional ay pumunta para tulungan siya, si Zelda naman ay kinaladkad si Elisa palayo sa eksena. Nang maglaon, pinag-usapan ng magkaibigan ang kanilang nasaksihan kanina. Pero ang kanilang usapan ay naputol nang utusan sila ng floor manager na linisin ang lab. Di nagtagal ay dumating ang dalawa sa lab at nakita nila ang nakakakilabot ng mga dugo sa sahig. Pero pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang trabaho at nagsimula na silang maglinis. Bigla, nakita ni Elisa ang mga putol na daliri ni Strickland at mabilis niya itong inilagay sa isang paper bag. Pagkatapos ay umalis si Zelda para tawagin ng manager na nagbigay kay Elisa ng pagkakataon na masulyapan ang asset. Pagkatapos ay nabunyag na ang asset ay talagang tulad ng tao na amphibian na nakakulong sa maliit na tangke. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang manager at binigay niya dito ang mga daliri ni Strickland. Ang hindi nakakapagsalitang janitor ay nagsimulang usisain ang kakaibang nilalang. Sumunod na araw, pumasok na sa trabaho si Elisa at agad na pumunta sa lab. Naririnig niya ang lalaking amphibian na lumalangoy sa isang maliit na pool at gumawa ito ng paraan para makalabas. Si Elisa ay naglabas ng pinakulo ang itlog at umupo sa gilid ng pool at binuksan gamit ang kutsara. Gaya ng kanyang balak, dahan-daang lumitaw ang nilalang sa ibabaw ng tubig at lumapit sa kanya. Pagkatapos ay inilapag ni Elisa ang itlog sa gilid at sinenyasan ng lalaking amphibian na kunin ito. Sa kasiyahan nito, mahinahon itong kinuha ang itlog bago tumalon pabalik sa tubig. Sumunod na eksena, pinatawag ni Strickland si Zelda at Elisa sa kanyang opisina. Ito ay isang napakatalinong tao at gustong suriin ng mabuti ang lahat ng kawani na nagtatrabaho sa center. Gusto nitong malaman ng higit pa tungkol sa kanila at nagkaroon siya ng matinding interes sa nakaraan ni Elisa. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasaliksik, nalaman niya na ito ay inabandona noong sanggol pa lamang siya sa pampang ng ilog. Napansin ni Strickland na may peklat ito sa leeg at nagtanong kung may kinalaman ba ito kung bakit hindi siya nakakapagsalita. Pero sumenya si Elisa na hindi niya yon iniisip dahil hindi siya nakakapagsalita kahit noong bata pa siya. Bago sila umalis, sinabihan sila ni Strickland na lumayo sa nilalang sa lab. Pagkatapos ay nabunyag na nahuli niya ang halimaw sa South America at dinala ito sa US. Binalaan nito ang mga janitor na maaaring kamukha ng tao ang nilalang pero isa pa rin itong halimaw. Gayunpaman, patuloy na naiintriga si Elisa sa nilalang. Regular siyang bumibisita sa lab pagkaalis ng mga siyentipiko na may dahilan para linisin niya ang lugar. Isang gabi, naglabas si Elisa ng isang maliit na record player at inilagay ito sa tabi ng pool. Pagkatapos ay nagpatugtog siya para sa lalaking amphibian at naghain ng isang itlog. Kung kukunin nito ang itlog nang hindi lumalabas, ihihinto niya ang musika para lumabas ito. Nang patayin niya ang tugtog, nagpakita ang amphibian at umungol sa galit. Si Elisa ay nasa sabik sa kanyang natuklasan at pinatugtog na niya ulit ang recorder bilang gantimpala.
Tinuruan niya ito na sumenyas para sa musika na nakakagulat na mabilis na natutunan ng amphibian. Nagpatuloy ang kanilang ginagawa sa mga sumunod na araw at nagsimula pa silang sumayaw ng magkasama. Isang gabi, habang hinahatiran niya ng pagkain ng amphibian, napansin siya ni Hofstetler na nakikipag-usap sa amphibian. Pero hindi niya ito ginambala dahil napagtanto niya na ang kakaibang nilalang ay may kakayahang makaramdam ng emosyon tulad ng mga tao. Sumunod nito, nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga tunay na boss at nag-ayos ng meeting sa isang ligtas na lugar. Ang isang ahente ng Sobyet ay dumating para salubungin siya at ibinahagi ni Hofstetler ang lahat ng tungkol sa nilalang, pati na rin ang isang blueprint sa lab. Sa panahong ito, papalapit na ang Cold War pero gusto pa rin ng mga Sobyet na kunin ang amphibian sa US. Nanindigan si Hofstetler na isulong ang plano sa lalong madaling panahon dahil sa tingin niya ang amphibian ay isang matalinong nilalang na may kakayahang makipag-usap. Samantala, ipinagpatuloy ni Elisa ang kanyang trabaho at nag-asikaso ng mga labahan sa pasilidad. Dalawang teknisyan ang nag-uusap habang inaayos ang security camera. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Elisa kung paano ma-disable ang mga camera kung kinakailangan. Nang maglaon, pumasok si Elisa sa lab at nakita ang amphibian na nakakadena at sugatan. Nagmadali siyang tulungan ito pero may narinig siyang mga yapak ng paa papunta sa lab. Ito ay nag-udyok sa kanya na magtago at pinanood niya ang pagdating ni Strickland. Dumiretso ito sa amphibian at sinimulan itong pahirapan na nag-iwan ng labis na pagkabalisa kay Elisa. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang general ng US Army sa center kung saan nag-organisa si Strickland ng isang presentasyon tungkol sa amphibian. Ang general ay agad natigilan sa laki at itsura ng nilalang. Hinayag ni Strickland na natagpuan nila ito sa kagubatan ng Amazon kung saan sinasamba ito ng mga katutubong tribo bilang isang Diyos. Sinabi ni Hofstetler sa general na ang nilalang ay kayang magpalit sa pagitan ng dalawang magkahiwalay na mekanismo ng paghinga. Dahil dito, ito ay isang unique na organismo na makakatulong sa pag-unlad sa hinaharap ng siyentipiko. Habang tumatagal ang presentasyon, napagtanto ni Hofstetler na ang amphibian ay nahihirapang huminga dahil sa sobrang tagal na nitong wala sa tubig. Nakiusap siya kay Strickland na ibalik na ito sa tubig pero tumanggi ito at nagpatuloy sa pagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyan nang nanghihina ang amphibian na nag-udyok sa mga sundalo na dalhin ito sa pressure tank. Sa labas, narinig ni Elisa ang general na nakikipag-usap sa mga siyentipiko tungkol sa plano ng mga ito sa amphibian. Maingat siyang sinundan ng mga ito sa opisina ni Strickland at narinig na malapit ng patayin at katayin ang amphibian. Kinagabihan, sinubukan ni Elisa na humingi ng tulong kay Giles para ilabas ang nilalang sa pasilidad. Ang matanda ay pinagtawanan siya at inakalang biro lang ang tungkol sa amphibian. Pero determinadong makatulong si Elisa at ibinunyag ang lahat ng nakita niya sa center. Nang marinig ito, sa kalaunan ay pumayag na ang matanda dahil matagal na niyang kilala si Elisa at hindi pa ito nagsisinungaling sa kanya. Sa puntong ito, halatang mahal ni Elisa ang amphibian. Dahil hindi pa siya nakakakita gaya nito noon, isang nilalang na nakikita siyang walang pagkukulang. Samantala, muling nakipagpulong si Hofstetler sa kanyang mga kasamahan at pinaalam sa mga ito na malapit ng katayin ang nilalang. Nangangamba ang mga Sobyet na kung pahihintulutan ng mga Amerikano na isulong ito, maaari nilang makamit ang makabagong tagumpay sa syensa. Kaya inutusan ng autoridad ng Sobyet si Hofstetler na guluhin ang kapangyarihan ng mga pasilidad at gamitin ng pang-aabala para patayin ang nilalang. Sa ibang lugar, pumunta si Elisa sa kanyang kapitbahay at pinag-isipan ang kanilang plano na palayain ang amphibian sa lab. Naghanda ang matanda ng sasakyan at ginawa itong parang sasakyan sa laundry na nagpipick up mula sa pasilidad. Plano niyang gumamit ng peking dokumento para makapunta sa lab pagsapit ng 5 AM. Si Elisa naman ang bahala sa mga security camera at ilabas ang amphibian gamit ang kariton ng laundry. Pero lingid sa kanilang kaalaman, si Hofstetler ay naghanda ng lason para patayin ang amphibian. Halatang hindi siya masaya dito pero alam niyang wala siyang ibang opsyon. Nang gabing iyon, pagkatapos makauwi ng halos lahat, pumunta si Hofstetler sa opisina ng Chief Security. Doon, nakilala niya si Strickland at nagsusumamo na huwag patayin ang amphibian. Pero tumanggi ito at silang dalawa ay nagtalo. Habang abala sila sa pagtatalo, may nakitang kakaiba si Hofstetler sa monitor. Nakita niya si Elisa na nililipat ang security camera at bigla niyang naalala kung saan niya ito nakita. Ito ang babaeng nakita niyang sumasayaw kasama ang amphibian. Napagtanto niyang sinusubukan itong palayain ng amphibian at sa halip ay nagpasya siyang tulungan ito. Sumunod, pumunta ang spy ng Russia sa lab kung saan nakalagay ang amphibian. Dumating din si Elisa makalipas ang ilang minuto na may dalang kariton. Sa kanyang pagkabigla, ibinigay sa kanya ng siyentipiko ang mga susi ng kadena na nakatali sa leeg ng amphibian.
Pagkatapos ay binigyan niya ito ng espesyal na timpla ng tubig para mapanatili itong buhay. Higit pa rito, sinabi niya rin dito na papatayin niya ang power para mabigyan siya ng 5 minuto. Sumunod, inilabas na ni Elisa ang amphibian sa pool at isinakay na sa kariton para makalabas. Sa labas ay nakarating na ang matanda sa gate ng center pero pinigilan siya ng isang security guard. Napansin din ni Strickland ang van sa CCTV monitor at ito ay naghinala. Sa sandaling ito, pinutol ni Hofstetler ang kuryente ng buong pasilidad at tumakbo papunta sa main gate. Sa kabilang banda, nakita ni Zelda si Elisa malapit sa lab at tinulungan siyang itakas ang nilalang papunta sa labas. Samantala, nakarating na si Hofstetler sa main gate bago dumating si Strickland. Pagkatapos ay pinatulog nito ang security guard gamit ang metal na pamalo. Nagbigay ito ng daan sa matanda na makapunta sa loading dock kung saan naghihintay sina Elisa. Pagkatapos ay ipinasok na nila ang amphibian sa loob ng van at nagmaneho na paalis ang matanda. Hindi nagtagal ay nakarating na si Strickland sa main gate pero napagtanto niyang huli na siya. Dahil sa galit, sinabihan niya ang lahat ng gwardya na magpatrol sa lugar at simulan ang seryosong investigasyon. Sumunod na araw, gumawa si Elisa ng plano kung paano ibabalik ang amphibian sa karagatan. Maghihintay siya hanggang sa umulan ng Oktubre kung kailan bubuksan ang kanal. Pagkatapos ay nagsulat si Elisa ng maliit na tala sa kalendaryo para patuloy na ipaalala sa kanya ang plano. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting nagkarelasyon si Elisa sa amphibian. Siya, kasama sina Zelda at Hofstetler ay patuloy pa rin na nagtatrabaho, nagpapanggap na wala silang kinalaman. Isang gabi, pinatawag ni Strickland sina Zelda at Elisa para tanungin. Pero lumalabas na isang formalidad lang ito at hindi nagtagal ay dinismiss na sila nito. Si Strickland ay kumbinsido na ang amphibian ay dinukot ng profesional na ahente at hindi nang basta lang na tagalinis. Samantala, ang amphibian ay nagpatuloy sa mahirap na buhay sa apartment ng matanda. Gumugugol siya sa loob ng bathtub at kinakain niya ang anumang binibigay sa kanya. Ang amphibian ay hindi sanay sa mundo ng mga tao kaya isang araw ay tuluyan na niyang nilamon ang alagang pusa ng matanda. Ikinagalit ito ng matanda kaya sinaktan niya ang amphibian pero gumanti ito at kinalmot siya sa braso. Balik sa center, patuloy na tinutulungan ni Hofstetler si Elisa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga pakete ng pangangalaga. Sinabi dito ni Elisa ang tungkol sa plano niya na palayain ang amphibian at nagpasalamat siya sa siyentipiko sa lahat ng tulong nito. Lumipas ang ilang linggo, sina Elisa at ang matanda ay emosyonal nang napalapit sa amphibian. Sinusubukan pa ng amphibian na itama sa matanda ang pagkain sa kanyang pusa. Ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa ulo ng amphibian at mahiwagang pinagaling nito ang kanyang sugat. Sumunod na araw, nang magising ang matanda, napansin niyang tinubuan siya ng bagong buhok. Isang hapon ay binaha ni Elisa ang apartment para makalangoy ang amphibia at makahinga ng maluwag. Malinaw na mayroong matibay na relasyon sa pagitan nilang dalawa at sa huli ay sinibak si Elisa ng amphibian. Sa wakas ay Oktubre na at napagtanto ni Elisa na ang mga pantalan ay nagsimula ng mapuno ng tubig ulan. Ang amphibian ay nahihirapan na rin dahil matagal na siyang malayo sa kanyang natural na tirahan. Balik sa center, bigo si Strickland na makahanap ng anumang bakas sa pandurukot. Kalaunan ay nakakuha siya ng 36 na oras na ultimatum mula sa general para mahanap ang nilalang o mawawalan siya ng trabaho. Sobra itong ikinagalit ng Chief of Security kaya naghanap siya ng anumang clue tungkol sa pagkawala ng amphibian. Sa wakas ay nagbunga ang kanyang paghahanap ng ilang resulta nang simulan niyang sundan si Hofstetler. Isang hapon, narinig niya ang siyentipiko na gumagawa ng plano para sa isang meeting na hindi tiyak ang lokasyon. Kaya, lihim niya itong sinundan at nakitang nakikipag-meeting si Hofstetler sa mga dayuhang mamamayan na kinilala ng gobyerno bilang mga spy. Ikinonekta ni Strickland ang mga clue at napagtanto na ang siyentipiko ay isang Russian spy. Kaya, sumilip siya sa kanilang meeting at pinatay ang lahat maliban kay Hofstetler. Pagkatapos ay pinahirapan niya ang siyentipiko para makakuha ng impormasyon tungkol sa amphibian. Kalaunan, nalaman ni Strickland na nagawa siyang lokohin ng mga tagalinis at palayain ng amphibian. Pagkatapos matuklasan ng impormasyon, pumunta si Strickland sa bahay ni Zelda para tanungin ito. Ayaw traidorin ni Zelda ang kanyang kaibigan pero ang malupit na lalaki ay pinagtangkaan ng kanyang asawa. Ngayon alam na niya na palalayain ni Elisa ang amphibian mula sa pantalan ng syudad. Sa makatuwid, nagmadali siyang pumunta sa apartment nito at iniwan si Zelda at kanyang asawa na sugatan. Sa sandaling makaalis ito, tinawagan ni Zelda ang kanyang kaibigan para ipaalam na papunta na si Strickland sa kanila. Si Elisa at ang matanda ay agad na naghanda para dalhin ang amphibian sa kanal at mapalaya. Ilang minuto pagkatapos nilang umalis, nakarating si Strickland sa apartment. Doon, napansin niya ang sinulat ni Elisa sa kalendaryo.
Alam na niya ngayon ang lugar kung saan sila pumunta kaya sinundan niya ito. Sa ibang lugar, nakarating na sila sa kanal ng lungsod at nagpaalam na sa amphibian. Pero bago pa ito makalangoy, biglang dumating si Strickland at binaril ang amphibian at si Elisa. Nagalit dito ang matanda at pinatumban niya si Strickland na nagbigay sa amphibian ng sapat na oras para pagalingin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumangon at ibinaon ang lahat ng kanyang galit sa lalaking walang humpay na nagpahirap sa kanya sa loob ng ilang linggo. Bumagsak si Strickland at inamin na ang nilalang ay isang Diyos. Gayunpaman, hiniwan ng amphibian ang kanyang lalamunan at agad siyang pinatay. Pagkatapos ay kinuha niya ang walang malay na si Elisa at tumalon sa kanal. Nang nasa ilalim na sila ng tubig, ginamit ng amphibian ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at pinagaling si Elisa. Inilagay din niya ang kanyang kamay sa leeg ni Elisa at bumukas ang mga peklat nito gaya ng isang hasang. Sa pagtatapos ng movie ay maririnig natin ang matandang si Giles na sinasabi na ang amphibian at si Elisa ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.